Muli mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. May mga bagay o pangyayari sa ating buhay na kapag hindi maganda at masakit, ayaw na nating binabalikan. Ayaw na nating pinag-uusapan. Bakit? Kasi ang sinasabi natin, masakit nga, hindi nga maganda, kaya kailangan kalimutan at huwag nang pag-usapan pang muli. Pero mga kapatid, merong naganap nung huling hapunan na kung saan paulit-ulit binabanggit natin bilang mga alagad ni Jesus. Pero sa isang banda, yung pangbanggit nating yun ay galing din mismo sa utos ni Jesus. Bakit? Hindi para tayo manatili sa pangit na karanasan. Kung hindi para ang pangit na karanasang yun, ang hindi magandang pangyayaring yun, ay ating hindi makalikalimutan. Ano yun? Yung sinasabi natin tuwing bahagi ng misa na gagawing katawan at dugo, yung tinapay at alak sa ating pagdiriwang. At yung katagang binabanggit lagi ng pari na sinabi sa ating ikalawang pagbasa ngayong araw na ito ay yung kataga na nung gabing ipagkanulo siya. Nung gabing ipagkanulo siya. Mga kapatid, hindi magandang pangyayari yun para kay Jesus. Napakasakit na yugto ng buhay yun ni Jesus, na siya'y ipagkanulo ng isa sa 12 alagad. Isa sa kanyang laging kasakasama sa loob ng 3 taon. Pero tuwing ating pinagdiriwang ang Eukaristiya, sinasabi natin paulit-ulit, nung gabing ipagkanulo siya. Bakit? Para hindi nating makalimutan ano ba ang nangyari nung gabi na si Jesus ay ipinagkanulo. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, ayon kay San Juan, dumating yung tagpo na hindi natin inaasahan, pati ng mga alagad ni Jesus. Ano yun? Na nung sila'y naghuhuling hapunan, si Jesus tumayo sa kanilang kainan, hinubad ang kanyang kasuotan, naglagay ng tuwalya sa kanyang baywang, at sinimulang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Ito yung isang tagpo na hindi mauna-unawaan ng mga alagad. Kung mapapansin po ninyo, pati sa ating ebanghelyo, si Simon Pedro, siya'y umalma nung nakita niyang si Jesus ay yumuko at sinimulang hugasan yung kanilang mga paa. Ang sabi ni Jesus, Panginoon, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Hindi lubos maisip ni Simon Pedro na si Jesus ng kanilang guro at Panginoon ay yumuyuko, naghuhugas ng kanilang mga paa. Bakit? Sapagkat alam po natin sa kultura ng mga Hudyo, ang naghuhugas ng paa ng panauhin ay yung pinakaabang alipin. Hindi lang basta alipin, yung pinakaaba, yung pinakamababang alipin ang naguhugas ng paa ng lahat ng panauhin. Ang tanong, bakit ginawa yun ni Jesus? Sa gabi na siya'y ipinagkanulo ng kanyang alagad. 2 bagay. Una, para ating maramdaman at matandaan yung matinding pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya nga sa unang bahagi po ng ating ebanghelyo, ang sabi doon, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon, ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Maganda po yung bahaging yun. Bakit? Kasi alam na ni Jesus na siya'y ipinagkanulo ni Judas. Alam na ni Jesus kung ano ang mangyayari na yung kanyang mga alagad siya'y lilisan. Alam na ni Jesus na darating ang punto, si Simon Pedro, itatakwil siya hindi ng isang beses,
3 beses bilang pinuno ng kanyang mga alagad. Pero gayon paman, hindi pinigilan ni Jesus ang kanyang sarili para ipakita sa kanyang mga alagad kung gaano niya ito kamahal. Pero mga kapatid, ang unang paalaala sa atin, makikilala tayo bilang alagad ni Kristo hindi sa ating kasuotan, hindi sa ating katalinuhan, hindi sa ating pinag-aralan, hindi sa ating kagalingan. Makikilala tayo bilang alagad ni Kristo kung katulad ni Kristo, tayo din ay nagmamahal. Pero ang tanong, sino ba yung mga tao na minamahal natin? Sapagkat sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, lahat ng alagad, kasama si Judas, hinugasan ang kanilang mga paa ni Jesus. Sapagkat yung kanyang pag-ibig, walang kinikilingan. Yung kanyang pag-ibig, walang ipinapaisan tabi o ine-etchapwera. Sapagkat yung pag-ibig ni Jesus, kanyang ipinaparamdam, hindi lamang sa mga alagad na tapat sa kanya, pati sa alagad na magkakanulo sa kanya, pati sa alagad na lilisan siya, pati sa alagad na iiwanan siya sa panahon ng pagdurusa at kamatayan. Bakit? Sapagkat ang gustong ipaunawa sa atin ni Jesus, ganoon magmahal ang Ama sa atin. Ang pag-ibig ng Ama ay hindi nakabase sa ating kabutihan, hindi nakabase sa ating kabanalan. Ang pag-ibig ng Ama ay dumadaloy sa kanyang kalooban bilang isang batis sa lahat ng kanyang mga anak na kanyang minamahal. Alam po niyo, merong magandang sinabi si Mother Teresa ng Calcutta. Ang sabi ni Mother Teresa ng Calcutta ay ito: kapag ating titignan ang krus, ating mauunawaan kung paano tayo minahal ni Jesus. Kapag tayo ay titingin sa Eucharistia, ating mauunawaan kung paano tayo patuloy na minamahal ni Jesus araw-araw. Kung paano tayo patuloy na minamahal ni Jesus araw-araw. Mga kapatid, ngayong Huwebes Santo, ating ginugunita kung paano tinatag ang Eucharistia. Ang Eucharistia ay ang sakramento ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hindi dahil tayo ay banal, hindi dahil tayo ay tapat, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kung hindi sa likuran ng ating mga kahinaan, katulad ni Simon, katulad ni Tomas, katulad ni Judas, katulad ng kanyang mga alagad, patuloy tayong minamahal ni Jesus. Yan po yung unang dahilan bakit tayo nandirito. Para ating maramdaman kung gaanong katindi ang pag-ibig ng Panginoon sa atin kapag tayo ay nagdiriwang lagi ng banal na Eucharistia. Pero mga kapatid, kapag tayo din ay tumatanggap ng katawan ni Kristo sa banal na Eucharistia, hindi maaaring tayo nananatili sa ating mga galit. Hindi pwedeng nawawala sa ating mga puso ang pag-ibig. Sabi nga ni San Agustin, we become what we receive. Nagiging katulad tayo ng ating tinatanggap. Kung si Jesus sa Eucharistia ay pag-ibig, dapat tayo din nagiging pag-ibig sa bawat isa. Yan po yung unang dahilan bakit tayo nandirito, para tanggapin at mahubog sa pag-ibig ni Jesus. Pero pangalawa, panghuli, kaya po tayo nandirito para ating matutunan kay Jesus kung paano maglingkod. Sapagkat sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, hindi lamang pinakita na siya'y kasama ng alagad na naghuhuling hapunan. Kung hindi sa ating ebanghelyo, kanyang hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Yan po yung tanda ng paglilingkod. Pero maganda yung sinabi nung ating ebanghelyo sa ngayon, na ang sabi dito, nung siya'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan, nagbikis ng tuwalya, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana, at sinimulang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Merong paghuhubad na ginawa si Jesus, merong pagyuko na ginawa si Jesus.
bago niya nahugasan yung paa ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, yan ang pangalawang paalaala sa atin. Bilang alagad ni Jesus, hindi sapat na tayo ay kumakain kasama niya. Dapat katulad din ni Jesus, tayo ay naglilingkod katulad niya. Pero yung paglilingkod, mangyayari lamang kung katulad ni Jesus, handa nating hubarin yung ating mga panlabas na kasuotan. Sapagkat kapag ang laging nauuna sa atin ay yung pagmamataas, mahihirapan tayong yumuko, mahihirapan nating hugasan yung paa ng kanyang mga alagad, mahihirapan nating tularan ng paglilingkod na ating mismong nakita kay Jesus. Alam po niyo, maganda yung ginawa ni Jesus. Hinugasan yung paa ng mga alagad. Sabi nung isang nabasa kong theologian sa kanyang reflection, yung tubig hindi lamang simbolo ng paglilinis ng paa. Kung hindi yung tubig ay simbolo din ng pagpapatawad ni Jesus sa kanyang mga alagad na alam niya ay magtatakwil at magkakanulo sa kanya. Mga kapatid, yan ang pangalawang paalaala sa atin. Minsan, hindi naman talaga tayong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Minsan, may mga pakakataon, hindi katulad ng kay Jesus ang ating uri ng paglilingkod. Pero hayaan nating hugasan ni Jesus, hindi lamang yung ating mga paa, kung hindi yung ating mga puso. Para sa isang banda, lahat ng ating ginagawa ay maging katulad ng kay Jesus, tanda ng ating paglilingkod sa bawat isa ng may kababaang loob. Alam po niyo, mayroong magandang sinabi sa Saint Therese of the Child Jesus. Ang sabi ng Saint Therese, huwag nating palalampasin ang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin para makagawa ng mabuti. Huwag nating palalampasin ang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin para tayo ay makagawa ng mabuti. Mga kapatid, saan man tayo nandoroon, kailangan nating yumuko, kailangan nating hugasan ng paa ng bawat isa, para nang sa gayon yung pagkakataong binibigay ng Panginoon sa atin na gumawa ng mabuti ay ating hindi palalampasin. Tandaan po natin, ang lahat ng ito ay naganap nung gabing ipagkanulo si Jesus. Kapag tayo ay nakakaranas ng hindi maganda, tayo ay lumalayo. Kapag hindi maayos yung ating karanasan, tayo ay humihinto sa paglilingkod. Pero si Jesus, nung gabing ipagkanulo siya, hindi nawala sa kanya ang pag-ibig. Hindi tumigil kay Jesus ang paglilingkod. Kasi ang pagiging isang alagad, hindi dapat mawala ang pag-ibig at paglilingkod. Amen.